Hello everyone, this is Annie. Let me broaden your understanding about Bitcoins. Bitcoin is a digital currency in our e-world today. At saka, ang Bitcoin po ay yun ang ginagamit natin sa MMM. Bakit po? Let's go back on 1989. Ang MMM is registered as a cooperative society by Sir Sergey Mavrodi. Then, noong 1992, naging joint stock company siya. Mabilis siyang lumago in 1994 nung nag-sale sila at saka daming bumili. Kaya, they bought it back in a higher rate. In just a month, almost 100%. Dumami siya ng dumami. Nakabili po sila ng mga properties, pero hindi po nagtagal kasi yung mga properties, halimbawa ako ay isang member, isa ako sa may-ari ng mga properties na nabili ng MMM. Hinanapan po sila ng tax ng government ng Russia, saka ni raid. Noon po, ang gamit nila is paper money, cash. Andun po lahat sa central office ng MMM. Kinuha ni raid po, kinonfiscate po yung mga cash nila. At saka, naging question po kung saan napunta yung cash. Kahit ang daming witness, walang nagsalita. Walang naghahanap kung saan yung cash. At saka, pinalabas pa ng government nila na kinuha daw personally ng founder ni Sir Sergey Mavrodi. Actually, hindi po. And then, in 2000, kaya nagpanic na collapse ng MMM. In 2011, ganun din ang nangyari. Nag-collapse din siya kasi paper cash, paper money po ang gamit nila. Noon, then, in 2012, meron siyang central account. Through banks na siya. Transaction are made through banks to banks. Get help from bank, provide help through bank, ganun. And then, naghanap ulit ng tax. Kaya yun, yung bangko, may rules and policies kasi sila, di ba? Pag nagdeposito ka sa bangko, if malaman nilang ganito, ganyan, meron silang karapatan na i-block yung account mo, you're deleted, and then yung mga deposits mo, ay mapupunta na sa kanila, confiscated, and then owned by the bank, di ba? Yun ang nangyari noong 2012. And then tumayo ulit 2012 until 2013, pero yung gamit na siya, recognized na siya sa mga bansa ng Asia, Hong Kong, India, Bangladesh. Ganun. Yung noong 2014 naging MMM global siya. Dami ng mga bansa ang sumali nagrebellion dahil sa slavery, yung nagtatrabaho tapos hindi mo naman makukuha yung money mo na buo, wala ka namang pinanghahawakan, magantay ka lang ng sahod mo. Tapos uubusin mo yung oras mo sa company, then wala. There's nothing left with you kung tatanggalin ka ng company, di ba? Yung layoff. Wala mapupunta sa'yo. Kaya, ang daming sumali sa MMM Global 2014. Tapos, doon nagsimula yung Bitcoins kasi unlimited po yung ng Bitcoins, yung transaction ng Bitcoins unlimited. Merong gumagamit, konting mga bansa lang gumagamit ng banks. Kasi sa Bitcoins, pag nagawa mo siya ng tama, sinunod mo siya ng tama, nandun talaga, hawak mo talaga yung amount dun sa Bitcoins na yun. Kaya, it was known as the MMM Global noong 2014, naging voluntary network siya for all the members. Doon na nagsimula yung Republic of Bitcoins. Bakit kailangang mag-Bitcoins po ang MMM? Kasi yung cash, naku-confiscate yung bangko, nabablock yung accounts sa Bitcoins.
walang magbablock sa'yo kasi yung Bitcoins po, decentralized currency siya. Thank you for watching.